Bakit nagalit ang ating Panginoong Diyos sa Iglesia ni Kristo na kanyang ubasan? Dito po sa Isaiah 24:15-16, ganito naman ang sinasabi. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matuwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisigaw ang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubhang kataksilan. Ang sabi po ng Biblia, ang mga iglesia ni Kristo na mga lumuluwalhati sa Diyos ng Israel na mga tagapulo ng dagat. Ano po, pagka binabanggit natin, yung Isaiah 24:15 na yan, proud na proud ang mga iglesia ni Kristo. Kami yan, mga lumuluwalhati sa Diyos ng Israel na mga tagapulo ng dagat. Mga tagapulo ng dagat, Pilipinas, sapagkat ang Pilipinas ay nabubuo ng napakaraming isla, napakaraming pulo. Subalit, kapag binasa natin ang 16, mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matuwid. Ngunit aking sinabi, namamayat ako, namamatay ako. Sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubhang kataksilan. Napakasakit tanggapin ng katotohanan ito. Ang mga iglesia ni Kristo ay ano po? Mga naging taksil. Taksil sa Panginoong Hesukristo. Ano po yung kataksilan na ginawa ng mga iglesia ni Kristo? Bakit ang sabi ng Biblia, mga taksil? At yan nga po ang kinagagalit ng ating Panginoong Diyos. Ano yung kataksilan na ginawa ng mga iglesia ni Kristo? Kung si Isaias ay humula sa mga iglesia ni Kristo na nasa mga pulo ng dagat, ano naman ang hula ng ating Panginoong Hesukristo na mangyayari sa iglesia ni Kristo? Dito po sa Juan 10:1, ganito ang sinasabi. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Ang iglesia po ni Kristo, ayon po doon sa sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang talinhaga, ay napasok ng magnanakaw at tulisan. Maaaring maitanong ninyo, paano magagawa na makapasok sa loob ng iglesia ni Kristo ang isang magnanakaw at tulisan kung hindi dadaan nga sa pintuang si Hesukristo? Bakit sinasabi ng Biblia na yung pintuan ng kulungan ay kinakailangang doon dumaan, ang mga tupa? Subalit itong sinasabing magnanakaw at tulisan, sa halip na doon dadaan sa pintuan ng kulungan ng mga tupa para makapasok sa loob ng iglesia ni Kristo, ay saan dadaan? Ang sabi ng Biblia ay ano po? Dadaan sa ibang daraanan. Aakyat sa ibang daan. Paano nga magagawa yun? Paano ka makakadaan at makakapasok sa loob ng iglesia ni Kristo na hindi ka dadaan sa tamang proseso ng pag-iiglesia? Magagawa ba yun? Ano sinasabi ng Biblia tungkol doon sa mga nakapapasok sa loob ng iglesia na hindi dumaan sa pintuang dinaraanan ng mga tupa? Pakinggan po ninyo dito sa Galatia 2:4, ganito ang sinasabi.
At yan ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus, upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Meron po palang nakapapasok sa loob ng Iglesia ni Kristo na hindi nga dadaan saan sa pintuang dinaraanan ng mga tupa, kundi sa ibang daan. Ano yung dadaanan? Abay, ang dadaanan po ay ang pagpasok na lihim, na ipinapasok ng lihim. Abay, sino yung nagpapasok ng lihim? Paano na ipasok ng lihim ng dyablo? At yung layunin ng dyablo ay ilalagay sa pagkaalipin ang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos.